hingi lang po kami ng update kasi nga dito po sa may Sarangani at General Santos City, after po ng 7.8 earthquake, sinundan naman po yan ng pagbaha sa ilang mga lugar. Kumusta po ang mga tulong na naibigay nyo na dun sa mga affected areas? Well, DJ Chacha, nagpapatuloy ang humanitarian assistance at disaster response operations ng DSWD. Ginagawa po natin ito without any delay, kaya tayo nang ipag-coordinate with the various local government units. As of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 223 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang pinapaabot natin. At kabilang dyan yung more than 303,000 family food packs na na-distribute na doon sa mga pamilyang naapektuhan. Gayun din po, nais nating banggitin na dineploy natin yung ating mga mobile command centers, mga mobile kitchens, aside from yung pong nasa Region 11 at nasa Region 12 ay na-dispatch na rin po yung from other regions para may ma-deploy tayo doon sa Saglan, sa Malapatan, gayon din sa Jensan. And of course, tumutulong din po tayo sa mga lokal na pamahalaan para tiyakin na makarating even doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas yung ating pong mga tulong. Yes, Asek, nabanggit niyo po yung Glan, Sarangani. Isa po yan sa mga lugar na nahirapang pasukin nito nga mga rescuers natin at yung LGU para maghatid nga po ng tulong. Sa DSWD po, kailan kayo officially nakapasok po doon sa Glan at anong naging challenge ninyo sa paghahatid ng tulong sa mga kapatid natin? Well, yes, no. Nung mga unang araw, nagkaroon talaga ng challenges sa pagpapahatid ng tulong dyan sa Glan, Sarangani. But we work closely with the Philippine Air Force para makapag-airlift tayo ng tulong. Sa katunayan, nasa mahigit 30,000 family food packs na yun na-distribute natin dyan sa Glan, Sarangani. Nakapagpatid din tayo ng mga modular tents, mga laminated sacks, pati mga sleeping kits, pati mga water container, hygiene kits, water filtration kits, pati mga kitchen kits and family kits ay na ipahatid na rin po natin dyan. Pero nagpapatuloy pa rin po kasi nung nakapunta po ng Glan, Sarangani si Secretary Rex Gatchalian, talagang commitment rin naman niya kay sa mga lokal na officials na titiyakin na tuloy-tuloy yung provision of food and non-food items. Oo, so by air niyo po hinatid yung mga goods dun sa Glan? Yes, we coordinated nga with other government agencies para makapaghatid tayo, makapag-airlift tayo ng tulong. Oo, Asek, kailan po yan? This was last week. Nakapagpahatid na po tayo ng tulong. Doon po sa reports na natanggap ninyo sa ating mga DSWD officials na talaga nagpunta doon sa isolated areas in Glan or isolated barangays dyan po sa Glan, how was it daw po? Kumusta yung sitwasyon ng mga kababayan natin doon? Alam mo, DJ Chacha, noong kasi, di ba kasi ang ginagawa ng DSWD, nagpe-preposition tayo ng mga food and non-food items. Mm-hmm. Bago pa man po tumama yung 7.8 magnitude earthquake, nasa mahigit 1.1 million yung nakapreposition po ng goods sa mga warehouses, including yung mga last miles. And meron na po tayong nakapreposition dyan sa Glan na 2,000 family food packs. Nagamit po natin yung facility ng local government unit para makapag-preposition ng around 2,000. So, yun po muna yung initially na-distribute. And then, nung pong nabalita na lubhang apektado yung lugar, nakipag-coordinate na tayo with other government agencies para makapag-airlift tayo ng karagdagang pang-goods. Kasi syempre, konti lang yung ating naiprepo doon sa area. Now, gaya nga ng nabanggit ko, tuloy-tuloy na rin yung pagpapahatid pa ng karagdagang assistance dyan po sa lugar. So wala na pong barangay ang walang pagkain o walang maayos na inumin dyan po sa mga barangay sa Glan? Well, yes, yan po yung natin. Yan po yung tinitignan natin as of now. But kung halimbawa may mga barangays pa na hindi pa napapaabutan, kasi syempre augmentation support si DSWD, binababa natin sa mga lokal na pamahalaan, and then dinidistribute po nila yan doon sa mga barangay. Now, in case naman po na mayroong pang hindi na napaabutan ng tulong, maaari naman pong ipaabot sa DSWD and makikipagtulungan tayo sa lokal na pamahalaan na maabot po yun. Oo, pero sa nakarating pong report sa inyo, ilan daw po ba ang isolated doon sa Glan? You mean to say mga ilang barangays pa? Yes po, ilang barangays pa? Yes. Oo, doon kasi sa ulat na ipinabot sa amin, doon sa Glan nga may mga barangays na let me just check, yung mga areas na binanggit na kung hindi pa napapaabutan. But
dun sa Glan Sarangani, nakapag-provide na kami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.